Ice buko, mura at patok na pangnegosyo. Hinugasan. Ayan, hugas na yan. Bubusan ko lang po ng kumukulong tubig para mabilis maluto. At syempre, isasalang ko pa po ito sa kalan. Lulutuin ko pa po ito sa kalan. Kailangan talaga nating isama ang sabaw ng buko kasi ito nga po ang nagpapasarap sa ice buko. Kapag hindi kasama ang sabaw, hindi masarap, promise. 4 liters na tubig ang papakuluin natin kasama na po yung sabaw ng buko. Isinama ko na po sa pagpapakulo ang sabaw ng buko para malasa po ang ating ice lollies. Habang hinihintay po natin itong kumulo, ay pwede na po natin isabay itong 1 kilong asukal. Sasabay po natin sa pagpapakulo. Maglagay din po tayo ng vanilla, asin, i-check po natin ang munggo kung malambot na, luto na po yun at i-off na lang ang kalan. Kailangan natin ng 1 cup cassava flour at 1 cup ng tubig pang tunaw sa cassava flour. Pwede rin pong cornstarch kung ano pong meron kayo. Kulong-kulo na yung tubig. Oh, gusto nang umapaw. My goodness. Lalagay ko na itong tinunaw na kasaba. Ayan. Yung patin yan. Ayan. Nawala naman. Wala. Ayan po, kumukulo na. Off na natin ang kalan. Baka umapaw pa to. Sayang. Sinubukan ko lang pong pisain ang munggo para malalasahan talaga ang munggo. Pero pwede rin naman pong hindi pisain. Nasa sa inyo po. Ang buko po ay hiniwa-hiwa ko na ng maliliit. Mas malaman na buko, mas maganda.
Nakagawa po ako dito ng 80 na peraso ng popsicles at binebenta ko rin po ito ng 5 pesos isa para kayang-kaya lang ng mga suki. Gagawin ko pong ice candy ang iba at hindi pwedeng mawala ang ice candy dahil marami pa rin pong naghahanap nito. 1/4 cup po itong gamit kong pantakal at hindi po yan puno para hindi po tayo malugi. Nakagawa po ako dito ng 50 peraso ng ice candy at binebenta ko po yan ng 5 pesos lang po isa. Dahan-dahan lang po sa pagsundot gamit ang kutsilyo para hindi po ma-damage ang ating molder. May ibang paraan pa naman po sa pag-unmold na hindi na po gumagamit ng kutsilyo. Pwede pong pagkalabas sa freezer, isawsaw nyo po muna sa tubig. Madali na po yun matanggal sa molder, pero depende po ito sa pagkakaluto natin. Kapag marami po tayong nailalagay na cassava flour, madikit po talaga sa molder kaya ginagamitan ko po yan ng kutsilyo.